Ay, naku ba? Kahit Sabi na daw ba- first year law school law student alam, Oh, pero marunong siya sa pagbabaling ng ganito eh. Yung paggamit ko doon, nakala ko kasi naintindihan niya kagad. kala niya Akala ko naman kasi Abot abot niya yung- ng kanyang kaalaman. Eh dahil retired justice siya ng Korte Suprema. pero kahit pa walang gera ngayon, Sen, ako bilang isang pangkaraniwang mamamayan, So, saan mo ikakapit yung ano? treason talaga yan. Saan mo di ba? ikakapit yung traidor? Saan mo ikakapit yung pagtataksil? At yung karuwagan mo para ilaban mo? Ipinamigay mo talaga. Ang soberenya ng bansa mo. Saan mo ikakapit? Wala. Sina ginagamit ko in a generic sense. Opo. Posting. Hosting ng friendly debate. Yes. Sen. Doon sa kanilang pangako na magiging kapaki-pakinabang at makabuluhan sa ating mga mamamayan, Opo. hindi ko naman tatanggihan yon din. Opo. Kaya lang, wala naman silang pahayag tungkol dun sa restriction o limitasyon na una nang ipinahayag ni Justice Carpio. Ang sabi ko, kung yung lilimitahan mo naman yan, baka hindi magiging kapaki-pakinabang at makabuluhan. Sang-ayon na rin sa pananaw ng asosasyon na nag-aalok ng pag-host ng ating pagdidebatihan. Opo. So, wala naman silang ipinahayag, di ba? Opo, wala po, wala. Ako sana, Jen, kung mamarapatin nila, dahil nga gusto kong maging makabuluhan, ako na siguro ang magkukusa kung papayag sila. Kasi Sa mga topic o mga preposisyon. gagawa ko ng proposition Okay, opo. na alam ko na kapag tinanggap nila ito, ay talagang malawak ito at magiging mas kapaki-pakinabang at makabuluhan sa lahat ng ating mga mamamayan, lalo na nga kung ito ay pakikinggan ng ating mga kabataan. Yan, opo. Oo. Kasi ganito ko liliwanagin, tatlong proposition actually ang gusto ko, Jen, Nelson. Opo. Halimbawa, proposition number 1 ito. Kasi karaniwan ng debate nagsisimula sa salitang resolve, halimbawa. Opo. Okay. Resolve that as the international recognition of WPS is an enforcement of the arbitral award against China in the international forum, NAMRIA and DFA have the duty to define the portion of its limits pertaining to the Philippine Exclusive Economic Zone, Opo. deposit the same with the Secretary General, and publish the same for other states to be notified. So, affirmative, ako yun, dahil yun ang posisyon ko. Opo. Kung gustong, Tutulan. siyempre, ang tututol, Panig ni Justice Carpio. panig nila, o di gano'n. Kasi, ito yung pinaka-posisyon ko eh. Kasi nung sinabi ko ang tungkol sa EEC, hindi pa nare-recognize ng international community, ang daming ang daming kiyaw-kiyaw ang kanilang ipinahayag. Opo. So ganito ko i-frame ang mga proposition. Proposition number 2, resolve that as certain KIG features and their territorial seas are outside the Philippine EEZ Opo. and erroneously excluded from the maps marked WPS, which were submitted in the South China Sea arbitration, the DFA and DNR and also NAMRIA have the duty to correct said maps, Okay. produce the coordinates, and draw joining lines to incorporate the features in the WPS and publish the same for the international community to be notified. Yan ang posisyon ko. Opo. Di ba? Anong maintindihan nun natin mga babayan? Anong ibig sabihin po nun? Kasi nga, do-drawing nga nila kung paano masasakop Yung KIG. yung maritime entitlements ng mga features na ating ino-occupy at kine-claim na nandyan nga sa high seas, na kung tawagin na international waters, para malinaw. Yun ang ibig lang sabihin nun. Para sa ganun, malinaw na siyempre, alam natin kung ano ang area ng pagtatalunan. Pagkatapos, yung proposition number 3, resolve that the chart submission and notification are state's obligation under the UNCLOS. Kasi sinasabi nila, hindi na kailangan ng ganito, ganyan. Under the international law, sabi niya ganyan. These are inherent blah, blah, blah. Pwede yun. Kung halimbawa, sabi nga natin, walang nag-overlap. Walang nag-aaway dyan sa
sukat mo ng EEZ mo and other maritime entitlements. Nagkataon, hindi yan ang realidad eh. Ang dami nating claimants, ang daming disputants dito pa lang sa ating EEZ. So, ito, liliwanagin ko kung tatanggapin nila yung tatlong ito, at alam ko naman, nakikinig siguro yung Philippine Bar Association. Philippine Bar Association. Opo. Alam nila ang ibig ko sabihin dito. Ayan, opo. Pinaliwanag ko lang para kung pupunta sila, ito rin ang sasabihin ko. Ayun. So yun yung tatlong Ang proposition. ibig lamang Sen. sabihin Opo. nito, malawak ang pagsasaluhan natin dito. Hindi nabibigyan ng limitasyon. At kapag ito ang tinukoy lahat, alam ko may intindihan ng ating mga babayan. Ayun. So kasi ganyan sa debate no, dapat pagkakasunduan niyo muna kung ano yung usapin na inyong pagtatalunan. Oo, dalawa Opo. ngayon ang magiging panig. Isang affirmative, Ayan. isang negative. Opo. Yung sa proposition number 1, kung isi-simplify natin yun, ang ibig lamang sabihin nun, ang WPS sa ngayon, as defined by our domestic laws, ay hindi pa nare-recognize ng international community. Ayan. Opo. So yun ang posisyon ko, affirmative. Alam ba, sasabihin niya, hindi. Oho. Hindi. Alam ko ngayon, ang WPS ay recognized na Ng buong mundo. ng buong mundo. Yan, oo. Di ganon, hindi maganda. O pangalawa, yung KIG, Yan. sinasabi ko, yung mga na-occupy nating features at saka mga kine-claim natin ay hindi nasama doon sa naunang mga mapa na isinabmit Yan. Opo. ng ating gobyerno, ng ating pamahalaan, nung ihain nila yung petition sa arbitral tribunal. At may kaugnayan dito sa obligasyon ng NAMRIA, ng DNR at ng DFA na sana korekin nila ito sapagkat maliwanag naman, hindi nila sinali. Opo. O, yun ang affirmative, yun ang aking posisyon. Oho. O, kung tututulan niya yun, sa panig na tumututol, Yan, sige. siya, negative siya. Oo, edi yan na. Pagkatapos, yung pangatlo nga sinasabi natin, meron tayong obligasyon sa ilalim ng UNCLOS. Hindi lang karapatan ang kasi ang nakasalig dyan. Nandiyan ang karapatan natin, pagkilala nila sa karapatan nating enjoy natin ang saganang atin ng in terms of maritime entitlements. Ngunit, pinagmumulan din yan ng obligasyon ng mga estado. Yan. Hindi lang karapatan. Aha. Yun ang posisyon ko. Gusto niyan tutulan yon, o sige. Yan. Maliwanag yung tatlong propositions po na yan. Ayan. Kaya siguro ang Philippine Bar Association hindi naman naghain ng mga proposition kasi alam nila Kakausapin nila kami. Kakausapin nila kay kabilang panig Oo, para ano ang sana pagkakaisahan. naman. Kasi sa pagkakalinya ng mga propositions na yon, malawak na yon. Yan. Opo. Sa tingin ko, sufisyente yon para sa isang kapaki-pakinabang at makabuluhan na, sabihin na nating pagtatalo o diskusyon na may intindihan ng bawat Pilipino. Lalong-lalo na po yung na-agitate ngayon, na ina-agitate po nila talaga, Aha. mga kababayan nating nakatira, dyan po sa Kalayaan Island Group. So paano yung dalawang proposition naman na ino-offer ni retired Justice Carpio? Maano doon eh, malalagay doon eh. Ayun, opo. Kasi sa kanyang pag-propose kasi, hanggang doon lamang sa sinabi ko raw na Wala. the West Philippine Sea does not exist. Oho. Paano kami magtatalo doon? Unang-una, hindi ko, sinabi ko yun sa maraming pagkakataon na aming pagtatalo at pagpapaliwanagan. Sinabi ko yun, the West Philippine Sea does not exist. Pero dugtungan mo yon. Ayun. Oh. In the contemplation of public international law. Sa ating domestic law, tayo nalalaman natin. Alam natin yun. Pagtatalunan pa ba yun? Oho. Pero sabi naman nung dalawa, una, Jay Tariela at yung isa, Professor Batumbakal, ang soberenya ay hindi dapat pinagdedebatehan. Yan. Bakit kailangan natin kalat magdebate? ngayon sa social media yan. At yan din yung panawagan ng ilang senador, Jen. Oo. Na wag nyo nang i-debate, wag na kayo magdebate, hindi maganda yan para sa... Parang binubuyang niyang payan natin sa buong mundo ang kahinaan ng bansa natin. Hindi dapat pagtalunan yun kung naiintindihan nila. Aha. Lalong-lalo na sila dapat ang nakakaintindi dito eh. Hindi ba? Kasi retirado ang justice ng
Korte Suprema. Ikaw naman, opisyal ka ng Philippine Coast Guard. Opo. Dapat naintindihan mo sana kung ano yung pinag-uusapan. Ngayon, kung ikayo mismo ang hindi nakakaintindi at ginugulo nyo pa yung mga kababayan natin, kailangan nating liwanagin. Ayun. Doon lang nagkaroon ng necessity ng isang public debate or friendly discussion. Aha. Kasi kung lahat tayo naiintindihan natin, Aha. ba't pa tayo magtatalo? Oo nga. Hindi daw ba yan magpapahina sa posisyon natin sa daigdig, Sen? Kung pagtatalunan natin yung... Ano ba ang posisyon natin in the first place? Wala nga. Atin Hindi nga maliwanag. Atin ng West Philippines. Ang posisyon mo lang, atin ito ka. Atin. Oo. Tinatanong ko lang naman, hanggang saan ang atin? Aha. Wala pa nga tayong posisyon. Hindi nyo nga ma-define. Pagkatapos sasabihin nyo, mawiwikyan ang ating posisyon. Palalakasin nga natin kasi kapag kayan ay talagang pinag-aralan ninyo at nilagyan natin ng code, doon lamang, lalo mas titibay. O ang aking ginagawa ay pampatibay. Kasi kayo, mulat-mula pa, hindi nyo na ma-define. Kaya nga hindi natin malaman kung nasaan eh. Opo. Hanggang saan, nasaan. Siguro pa maliwanag na yun. Ayun. Dumako na tayo sa ibang mga subject matter siguro. So, iiwanan na natin sa kanila yan. Hintayin na natin ng magiging kasagutan nila ukol sa Kasi nabanggit punto nyo ng lamang debate. yung alok ng Philippine Bar Association. Philippine Bar Association. Ayaw naman nating sabihin, ayaw namin. Ay, hindi naman. Kasi nagsimula sila sa isang ano yung tawag doon? Yung Opo. kanilang kagustuhan Ah. na magkaroon ng Kapaki-pakinabang. kapaki-pakinabang Yan. at makabuluhan na diskusyon tungkol sa bagay na ito. Oho. Sa ikalilinaw ng higit na nakararami. Oo. Opo. Lalong-lalo na sa panig nila na hindi naliliwanagan ang isang napakasimpleng bagay. Oho. At dahil dyan, Sen, pwede bang isangkot natin ang ating mga kababayan? At maghain tayo sa kanila ng paksa na kaatin pong pagsalusaluhan para magkaroon tayo ng Vox Populi sa araw na ito. Sen, ano ha? At may kinalaman po sa nilatag ninyong yan, ang atin pong tatalakayin. Ang atin hong magiging tanong, ito, dapat pa bang ituloy ang friendly debate tungkol sa West Philippine Sea? Yan. Kung ang sagot niyo po ay opo, dapat nang ituloy yan. Ina-upload lang, Sen. In-upload na ni Medyo- Direk opo, para Direk, mas malinaw kasi. Yes po. Doon lang sa pagsagot niya, Jen, nakikita mo na yung pangmamaliit sa kapwa. Opo, di laging ba? ganun, Sen. Opo. So, ikukumpara tayo sa First year law student. first law student. Ano. Total, sa kanya naman ang gagaling. Akala ko kasi, malawak ang pangunawa ng taong ito eh. Kaya ganun lang ang sinabi ko eh. Actually, ang gusto ko sabihin, I pronounce you guilty of treason already. Hindi na kita kailangang i-demanda pa. Okay? Alam niya na ang ibig ko sabihin, yung connotation noon. Ano? Bakit ka mo? Sabi ko nga, alam mo, maski na grade 1 naman na pupil din, Opo. naiintindihan niya na hindi mo pwedeng ipamigay ang saganang sayo. Lalong-lalo na kung pinag-uusapan natin ay teritoryo. Ang territorial sea kasi, Jen, sabi ko nga, ito'y parte ng sovereignty ng isang bansa. Tama Hindi po. lamang yung land features. Ang kabuuan po ng land features ng ating bansa ay 300,000 square kilometers. Ngayon, sa pagkakakwenta niya doon sa pinag-uusapan nating teritoryo, sana na pwede nang iano ni Direk para makita ng mga kababayan natin yung total ng ating territorial sea. Na ito'y kinuwenta. Ayan. Makikita mo dyan, Jen, Nelson, na ang computed na territorial sea ng ating bansa ay 274,136 square miles. Square miles yan, ano? Opo. Ngayon makikita mo, noong i-dispose niya yung Republic Act 9522, kasi naging ano ito eh, naging asunto ito, kinwestiyon siya ng isang professor ng international law sa UP, Justice si Professor Magallona. Melvin Magallona yata. Opo, tama po. Yung RA 3046 at saka yung RA 9522. 952. Opo. Ngayon, makikita mo doon sa kanang bahagi ng column, ang natira na lang ay, basahin mo nga, Jen, 32,000. 32,106
square nautical miles. Oo. Oho. So nakita mo, halos mahigit 244,000 square miles ang nawala sa ating territorial Nabawas. sea. Opo, ha. Sabi ko nga rito, kahit grade 1 siguro, Jen, maintindihan niya, hindi mo pwedeng ipamigay ang teritoryo ng iyong bansa. Opo. Kasi magkakasala ka sa ating saligang batas. Iyan ay nakasalig diyan sa pag-usapan. Tatlong saligang batas ang pinag-uusapan dito eh. Yung 1935 Constitution na 2 treaties ang pinag-uusapan diyon. Aha. Yung treaty between the United States and Spain. Aha. Pagkatapos, basahin na lang natin siguro para hindi tayo magkamali, ano? Merong United States at saka Spain, December 10, 1898. Ito yung sa Article 1 ng National Territory ng 1935 Constitution. Aha. At binabanggit dyan, ang treaty naman between the United States and Spain, November 7, 1900. Okay. At pagkatapos, yung panghuli, United States and Great Britain, January 2, 1930. Okay. Opo. Dito in-stipulate yung hangganan ng ating sovereignty. Yung, kaya nga, ang Article 1, nakalagay po dyan, national territory. Okay. Ngayon, kaya nag-asunto si Professor Magallona, hindi niyo pwedeng baguhin, sabi niya, sa magitan kanya noong 95-22. Mababago kasi yung Republic Act 3046. Yung 1961 kasi, nakaso ito, idinrowing ang ating archipelagic baselines. Opo. Ngayon, dahil nagkaroon nga ng UNCLOS, actually, mahaba ito, ano? Opo. Gumawa ng isang panukalang batas si dating Senador Miriam Defensor Santiago, at siya nag-aalala baka magkaroon nga ng problema sa ating national territory as defined in 1935 Constitution. Kasi ito, hindi na bago ito eh. Walang isa mang estado ang tumutol, kahit ang China, hindi niya tinutulan yung ating national territory. Aha. Sa mga tuwid, define na dito yung ating territorial seas. Yung una pa. Hindi lamang nilagyan ng ng hangganan. Hindi nilagyan ng hangganan. Kaya nga sabi ni yumaong Senator Miriam Santiago, kaya ako ginawa ito. Opo. Para sa ganun ay hindi magkaroon ng possible conflict sa UNCLOS na magiging enforceable na sa atin. Dahil nakikita niya, darating na yung 1994 na eh. Ayan. Meron tayong obligation under the UNCLOS. Ganyan. Anyway, sa mga susunod na pagkakataon, binibigyan ko lang ng halimbawa. Opo. Ngayon, sa panig kasi ng gobyerno, kinuwenta nila yan. Ngayon, sabi ni Professor Merlin Magalona, i-amend natin ang ating constitution bago po nyo gawin yan. So, okay. ang unang problema rito, Opo. paano nyo i-amend itong national territory, miski na nung sumunod na saligang batas natin dyan, Opo. kahit hindi na-mention itong mga territories, minintain natin yun eh. Dahil walang sinabi na ating inaalis ang epekto ng mga tatlong treaties na nabanggit ng 1935 Constitution. Maliwanag yung posisyon ni Professor Magallona. So dalawang bagay ang problema rito. Sabi niya, mababago sabi niya kapag hindi ninyo inamend ng Constitution, magkakamali kayo. Opo. So constitutional violation ito. At nung actual na makwenta, sinasabi ko nga, isipin mo, from 247,000, naging 32,000 na yan, ipinamigay mo. Kumbaga sa isang komunidad, ito yung plaza mo. O kaya ano man yung patrimony ng isang lugar. Opo. Isang lawa siguro o isang ilog. Basta mo na lang ba pinamigay yun? Hindi po pwedeng ganun eh. So kahit na sabihin natin sa pamamagitan na rin ng paghahambing ni retired Justice Carpio, palagi niyang sinasabi, kahit first year student, maintindihan,
Akala ko malawak ang pangunawa at malalim ang pangunawa niya. Ang ibig lamang sabihin doon, hindi kita inaakusahan na ngayon eh. I am pronouncing you guilty of treason sapagkat Ayun. tinraidor mo ang ating bansa. Pinagtaksilan mo ang iyong bansa. Naduwag ka sa paglalagay sa wastong kaayusan ng ating saligang batas. Isinurrender mo ang national territory. Alam mo ba kung gaano kalaki yung 242,000 square miles, Jen? Eh, para mas malaki pa po sa Pilipinas at Mas malaki kasi ang area po, ang land area po ng ating bansa ay 300,000 square kilometers. Opo. Okay? Ito square miles ito eh. Opo. 247,000 square Square miles. Opo. ang nawala 242,000 square miles. Square miles. Opo. Ay miles ito eh, mas malaki ito kaysa sa kilometer eh. Opo. So palagay mo parang 1.2, i-multiply mo yata ng 1.2, hindi ko nakabisado, either 1.2 or 1.6. Lalaki yan eh. Siguro sa kwenta baka umabot ng 400,000 square kilometers. Kusa kilometers. Opo. Ibig sabihin, mas malaki yung territorial sea na ginibap mo kesa sa land area ng bansa mo. Paano mo gagawin yan? Ito, alam mo, ito ay isang malaking problema. Dapat, ewan ko paano nyo gagawin, ano? Kasi ako, hindi ko na sinacharge eh. I am already proclaiming him guilty of treason. At siguro ang parusa niya, Jen, Nelson, magpaliwanag siya sa bawat isang Pilipino, paano niya nagawa yun. Sasabihin niya, kasi sa mga ibang sinasabi niya, hindi naman ako lang kasi tingnan mo, tingnan mo ang katwiran niya, collegial naman ito eh. Collegial ito. Supreme Court ang decision niya. Bakit ako lang ang kakasuhan niyo halimbawa o sasabihin niyo ako lang guilty? Ang nagtaksil. Nagbigay nito. Ano yung guilty sa Tagalog? May sala. May sala. Bakit ako lang ang ipoproclaim yung may sala? Ito unanimous decision ito. Nakakalimutan. Ibig mo ba sabihin, nawawalan ka ng kasalanan dahil nagdamay ka lang ng iba? Kasi siya ang proponent niya, no? Ikaw ang nagdesisyon nito eh. Siya ang ponente Kung ng naging desisyon. matapang ka sana, tiningnan mo, hindi pwedeng mangyari ito eh. Kasi ang kanyang ang sinasabi niya sa pagdedesisyon niya, hindi pa kanyang mawalan tayo ng territorial sea. Lumaki naman yung ating exclusive economic zone. Teka, parang mali ata yung sen, ano? Ikaw lang, nakita mo na mali. Alam mo kung bakit... Exclusive economic zone. Lumaki naman talaga sen diba? Oo nga. Lumawa ka. Lumaki nga. Pero iba yung categorization. Yung importansya. Iba ang nature ng territorial sea doon sa exclusive economic zone. Yes po, tama kayo. Parang halimbawa, isang bilaong kalamay. Ha? Yan, Ang laki na, isang bilao eh. At saka isang pinggang pansit. Ipagpalagay mo yung isang pinggang pansit, puro ginto pala yun. Nako. Hindi kanya, okay na itong Isang bilang mas malawak pansit, naman ito eh. Mas malaki ito. Isip-isipin mo, naipagkamali niya yung lawak sa quality. Yung importansya. Kasi teritoryo mo na ito eh. Yung importansya, territory ito, hindi mo pwedeng, unang-una, hindi mo pwedeng ipamigay yan. Sapagkat yung saklaw ng national territory, saligang batas ito eh. Hindi mo pwedeng galawin ito nang hindi mo ine-enmienda ang saligang batas. Pangalawa, at hindi rin pwedeng sakupin ng kahit sino yan, Sen. Kasi teritoryo mo na yan eh. Alam mo, sinasabi niya, si Professor Magallon na parang humihingi, basahin mo yung sariling na ewan ko kung naging ulyanin na siya. Teka mo. Hindi ba? Pwede mo bang ikumpara yung isang pinggang ginto at saka yung isang bilaong kakanin? Hindi ko minamaliit yung kakanin. Kahit po napakasarap nun. Lalo na yung kakanin, yung tinatawag nating mahablangka. Ay, nako, gawa sa Pampanga. Sa Kapampangan, anong tawag doon? Nakalimutan ko na, Sen. Hindi mo na alam. Hindi ko na maalala pa. Yun ang sinasabi ko sa'yo. Ganun ang paglalarawan. Para may naalala ko. Nako. Na ito sumikat to dyan eh. Baka kilala mo na. Bago mo kasi hindi sinagot ni Mahablangka.
Ayun, Yun nga po, yung masarap na mahabla Masarap ka. Oo nga, ano? tinatanong kita sa Kapampangan ano yun. ipagpapalit mo yung Maha Blanca. Hindi ko na maalala siya, kung anong tawag eh. Tibok-tibok. Ay, oo nga, tama. Ikaw naman eh. Tibok-tibok Palagi ko na. sinasabi sa iyo, huwag mong Napakasarap kakalimutan niyan, yan. ano. Napakasarap niyan. Oo. Napakasarap niyan. Pero kaya tanggapin mo o hindi, hindi sarap ang pinag-uusapan dito. Yung halaga eh. Yung halaga, yung importansya. Oh, Tama. meron ka sinasabi. Pero Sen, bago yun, linawin natin kasi yung mga karaniwang mamamayan hindi alam ang pagkakaiba eh. Ano ba yung pagkakaiba? Halimbawa, nakakuha ka nga ng, laki na nakuha nating exclusive economic zone eh. Oo. Eh yung territorial sea, ganito lang naman yung nawala eh. Isang bila o kumpara sa isang banyera. Oo, mas Isang malaki banyera ho nakuha mas natin. malawak Laki. yung iising pumasok Oo. kaysa dun sa territorial sea na nawala. Kasi sa kwenta niya, parang 369,000 square miles. Opo. Pero sabi ko nga sa yung natira naman sa ating Teritoryo. 32,000 na lang magmula sa 247. So ang nawala 242,000. Oh, anong importance nung, ano pagkakaiba nun? Ang pagkakaiba nun, yung territorial sea, parte ng teritoryo ng Pilipinas, kaya Yan. tinatawag parte ng sovereignty. Yes Ayun, po. so ibig sabihin sa pagka ito ay i-ginim up mo, Aba, binawas. sovereignty ang Soberenya to eh. treason nga yan. Sinira mo yung Article 1 Oo nga. ng ating national territory. Basahin mo sa ligang batas. Oo. Talagang yung national territory, huwag mong gagalawin yan. Yung muhon na sinasabi niya, huwag mong gagalawin yan. Pwede mong galawin yan, i-amend mo muna ito. Opo. Yun ang sinasabi ni Professor Magallona. Ayun. Oh, paano mo nagawa ito? Oh, ito yung sinasabi ko sa kanya, hindi niya palang naintindihan yung treason. I use treason in its generic sense. Ayun. Dahil kahit isang batang grade 1, alam niya yung taksil. Oo, pagtataksil. Alam niya yung pagtataksil. Pagkakanulo pala. Alam niya yung pagkakanulo. Alam niya yung traidor sa kanyang kung pag-uusapan. Ay yung ganang pag-aari ng kanyang sariling bansa. Kasi soberenya yan eh. Soberenya yun, hindi mo gagalawin yun. Parang kalayaan at teritoryo. Tapos kung ano na naman, ibapaling niya na naman sa ganito na, ay, naku ba? Kahit Sabi na daw ba- first year law school law student alam, Pero marunong siya sa pagbabaling ng ganito eh. Yung paggamit ko doon, nakala ko kasi naintindihan niya kaagad. kala niya Akala ko naman kasi Abot abot niya yung- ng kanyang kaalaman. Dahil retired justice siya ng Korte Suprema. pero kahit pa walang gera ngayon, Sen, ako bilang isang pangkaraniwang mamamayan, So, saan mo ikakapit yung ano? treason talaga yan. Saan mo di ba? ikakapit yung traidor? Saan mo ikakapit yung pagtataksil? At yung karuwagan mo para ilaban mo? Ipinamigay mo talaga Ang soberenya ng bansa mo. Saan mo ikakapit? Oo. Ginagamit ko in a generic sense. Opo.